What's up guys? Kumusta po sa ating lahat? At narito naman po tayong muli sa pagpapatuloy ng ating video dito sa bahay na ating ginagawa. So bali tinutuloy na lang po namin itong pag-flooring dito sa bahay na ito. So bali inuna po nating flooringan itong sa may kwarto. Nagsimula po tayo sa sulok, patras po dito sa pintuan. So bali yung dugtungan po guys, binabasa po natin ng tubig yan pagka buhos ng halo para mawala po yung dugtungan. Yan, gaya po ng inyong nakikita. Para mawala po yung dugtungan, kailangan po natin na buhusan ng tubig para kumalat yung halo at mablock niya yung dugtong nitong buhos ng flooring. So bali ang diskarte dito sa pagpo-flooring, so kinakailangan pagbuhos ng halo, ikakalat natin siya habang siya ay medyo malambot pa. Kasi pagka imbuhos yung halo at hinayaan muna natin ito at ito'y medyo tumigas, mahihirapan tayong magkalat at latag nitong halo na ito. Ang kagandahan guys, pagka ang flooring natin ay malabnaw, matibay ito guys kasi wala itong kapak or ampaw sa ilalim. Yan. At sa pag-flooring naman, hindi natin dapat ito binibigla or inaapura kasi hahaplosin natin ito na redela hanggang sa makuha natin yung pantay niya doon sa tansi or sa PC. At pag nakuha na natin yung pantay niya doon sa tansi, hihintayin muna uli natin ito na tumigas, yung totally matuyo siya, para pag natuyo na siya, saka natin re-redelahin. Saka natin siya papatagin para yung may malalalim na lugar, maikakalat natin yung ibang halo na sumusobra or lumalabis doon sa ating nire-redela or pinapatag. Doon natin dadalhin sa lugar na malalim. Kasi guys, sa pagpo-flooring, pagka ang flooring ay sobrang basa at pinilit natin na ito ay hagudin na redela, may posibilidad na dumikit yung ating redela sa halo. Dahil kasi sisipsipin ng tubig yung ating redela. Ganyan yan guys. Kaya kinakailangan pagka unang apply natin ng redela at pumantay na siya sa tansi, hintayin na uli natin siyang matuyo. As in tuyo talaga siya. Wag naman yung matigas na, yung as in kaya pa siyang bulihin or patagin ng redela. At kung halimbawa ay natuyo siya at medyo nakaligtaan natin, ating kukuha tayo ng foam na may tubig at ating pipigaan ng kaunting tubig, saka uli natin siya re-redelahin, papatagin or bubulihin. Yan. So bali guys, ako kasi pag nagpo-flooring ako, inuuna ko guys yung mga sulok. Nagpo-flooring ako ng 1 meter mula doon sa sulok. Kagaya na nakikita nyo guys, ayan, yung saktong maaabot ko yung halo hanggang doon sa sulok. Kasi kung pupunuin natin agad ng halo lahat, ay hindi na natin maaabot yung sulok na una nating binuhusan. Yan. Kasi guys, pinatutuyo ko pa yan. Pagkabuhos ng halo, papatagin ko siya and then patutuyuin ko muna siya, saka ko siya bubulihin. Pagka natapos ko na siyang bulihin at medyo maganda na siya, saka ko uli bubuhusan yung katabi niya, another
1 meter or 50 centimeter ang lapad nung ating ibubuhos na halo. Yan, kung mapapansin nyo guys, yan yung letting natin, yung tansi natin. 50 centimeter yan mula doon sa aking pinapatag. Yan. Pagka napatag na natin guys yung lugar na yon, saka naman uli natin dudugtungan dito sa pantay nung tansi. Yan. Kung makikita nyo yung pinapatag ko na yan, yan guys ang ating pipinisin. Pag napinis natin yan, dudugtungan natin siya dito sa may gawin ng aking paa. Dudugtong tayo at hihintayin uli natin matuyo. Pag natuyo guys, bubulihin uli natin, papatagin. Pag natuyo, dudugtong uli tayo. Ganyan guys ang aking diskarte sa paggagawa sa pagpo-flooring. Yan. At kung halimbawa naman guys yung inyong ridela ay sobrang madikit na sa halo, ating kakayasin ng kutsara yung ating ridela para matuyo yung tubig doon sa pinaka foam nya. Yan, sa ilalim ng ridela. Yan, kung mapapansin nyo guys, binubuhusan ko ng tubig para madaling ikalat yung halo. Hindi tayo mahirapang magkalat ng halo. Ayan. So bali natapos na nating flooringan yung kwarto at yung doon sa lugar ng CR at sa may lababo. So ito naman ang ating ipo-flooring, itong kanilang sala. So bali sa tansya ko, bali aabutin din siguro ng 3 araw ang pagpo-flooring natin dito sa loob ng bahay. Kasi guys, kinapalan natin yung flooring 5 cm or 2 inches ang kapal ng ating flooring, sapagkat itong flooring nila ay hindi na nila pinalagyan ng bakal. Kaya ang ginawa natin, kinapalan na lang natin yung flooring para hindi naman magbitak or magkaroon ng ampaw. Yan. Basta guys, tatanda lang natin, kung tayo ay magpo-flooring, lagi nating gawin yung matubig siya guys, malabnaw, as in pangbuhos talaga, para yung ating flooring ay pag natuyo, sobrang tigas niya, hindi siya aampaw, hindi siya kakapak. Kasi hindi ko naman nilalahat, meron kasi akong nakita na nagpo-flooring, makunat yung halo niya, makunat. Yung mga ganong klase guys, kasi pagka makunat yung halo at hindi maganda yung pagkakakompak nung inyong flooring, hindi nyo nabasa ng maayos, hindi nyo na compact ng tama, may posible guys na pag lumindol magkakrak yung inyong flooring. Kasi nga guys, yung halo nyo ay makunat, hindi siya malabnaw. Dapat guys, ang halo malabnaw siya. Yan. Ako kasi pag nagpo-flooring ako guys, yung matubig siya, para pag natuyo siya guys ay matigas, sobrang tibay niya, matigas siya. Kahit na lumindol, hindi siya basta magkakrak. Yan. So bali kasi yung flooring ng aking bahay ay bali manipis lang yung ginawa kong flooring doon sa aking bahay. Kaya lang yung flooring ko, isang buwan ko muna siyang kinumpak, diniligan, siniksik. Kaya yung aking flooring ay sobrang tigas, kahit na yung aking flooring ay 1 media lang ang kapal, hindi siya nagbibitak. Ayan. So bali ganito lang guys, wrap lamang ang ating gagawin, kasi mas maganda ang kapit ng tiles pagka wrap ang ating flooring. Kasi pag ito ay ating pininish guys, ay hindi maganda ang kapit ng tiles guys, lalo na kung yung tiles na mabibili nyo ay mumurahin, madali siyang bumitaw dyan guys sa flooring pagka makinis ang inyong flooring. So bali ang payo ko dito sa may-ari ng bahay, ganyan lamang ang gawin natin, na wag nang i-finish. So bali kung bumili na lamang muna sila ng linoleum, or kung medyo may budget sila, vinyl, para hindi maalikabok ang kanilang flooring. Kasi pagka hindi nyo guys nilagyan ito ng linoleum, ay
masyadong madumi sa paa kasi habang tuwing natatapakan nyo kasi ang flooring guys, nagagasgas yan, nag-aalikabok yan guys, kaya kumakapit yan sa inyong talampakan o sa inyong paa. At pag nagwawalis kayo guys dyan sa loob, laging maalikabok, lalo na pagka tuyo na yung flooring. Yan, ganyan guys, kaya mas maganda kung rap ang inyong flooring at wala pa kayong pampatiles, bumili na lamang kayo muna ng linoleum pansamantagal. Pansamantala para medyo hindi naman maalikabok yung inyong loob bahay. Yan. So bali guys, sa susunod na video natin, siguro itutuloy na natin yung ayan, yung kung makikita nyo yung lababo. So bali natanggal na namin kanina yung andamyo, yung mga brace na kahoy. Yan naman yung ating isusunod. Ayan. So hanggang sa muli guys, at maraming pong salamat. Good luck po.